O ito alam nyo bang bago sumikat na Mr. 10K itong si Senator Alan Peter Cayetano ay tinawag na siyang Mr. Caldero. Dahil yan sa napakamahal na kauldron noong 2019 SEA Games. Noong yung 2019, si Mr. Caldero ang chairperson ng Philippine Southeast Asian Games Committee. At siya rin ang Speaker of the House ng mababang kapulungan ng ating Kongreso. Ang kontrobersyal nga noon sa kauldron o kaldero ay overpricing na tumataginting na 50 to 55 million pesos. At narito nga ang breakdown ng gastos ng naturang kaldero. 4.4 million sa disenyo, 13.44 million sa pundasyon, 32 million sa konstruksyon o installation at 6 million sa wrist tags. Yung wrist tags, yung mga sinusuot ng mga committee at namamahala nga sa 2019 SEA Games. Maraming kumukundi na noon sa kaldero dahil nga ang 50 to 55 million na yan ay makakapagpatayo na nga daw ng 50 classroom. At hindi nga dapat ginagastusan ng napakamahal ang isang bagay na gagamitin lamang sa napakaikling panahon. Pero alam nyo ba, narito pa ang isang napakatinding kontrobersya noong panahon ng 2019 SEA Games. Sumikat noon ang ating pagkain street foods na kikiam. Panoorin natin. Nag-trending ang kikiam dahil napabilang ito sa mga reklamo sa SEA Games nang ihain ito bilang almusal ng mga atleta kahapon. May reklamo din sa hindi raw maayos na paghiwalay ng halal at non-halal food para sa mga atletang Muslim. Pero ang pagkain yan biglang nag-viral at naging usap-usapan. Ang dahilan, ang SEA Games. Nagreklamo ang Philippine Women's Football Team na ang ipakain daw sa kanilang almusal ng mga SEA Games organizers, kiksilog o kikiam kanin at itlog. Reklamo ng team, hindi raw mabuti sa kalusugan ng almusal na ito dahil kulang sa nutrisyon. Nagtrending nga sa social media ang kikiam, kasamang salitang nakakahiya at hashtag SEA Games 2019 fail. Dagdagang pagkain sa listahan ng mga reklamo ngayon sa SEA Games na ginaganap sa Pilipinas. Maging ang mga atleta ng ibang bansa nawalan daw ng gana sa mga inihain sa kanila, lalo na yung mga atletang Muslim. Gaya na lang ng men's football team ng Indonesia, isang bansang Muslim. Ang kanilang media officer, aksidente raw nakakain ng baboy na ipinagbabawal sa Islam. At alam niyo ba mga kababayan, noong mga panahon yan, hindi lang kikiam ang inihain sa mga atleta. Biruin nyo, Southeast Asian yan ha. Naghahain din sila noon ng nilagang kangkong. O paano nyo ngayon sasabihin na walang korupsyon sa naganap na 2019 SEA Games nga? Nakikipagbardagulan kami noon na napakaraming korupsyon nga dyan sa naturang SEA Games na yan. Pero walang nakikinig dahil nga mga nakaupo sila noon na puro partido ni President Duterte noong panahon yan. At alam nyo ba, sa halip na ganapin ang opening nga dyan sa Tarlac Clark Sports Complex na yan, ginanap ang opening ng SEA Games dito sa Philippine Arena dahil nga ang Clark Sports Complex na yan na pinagawa para sa SEA Games ay hindi pa tapos noong panahong iyan. Kaya yung mga player noon nagbiyahe mula Tarlac papuntang Philippine Arena na napakaraming dapat imbestigahan dyan. Kaya itong magkapatid na Cayetano ay ngumangal-ngal na ngayon pa lang. Ano pa lang yan SEA Games pa lang ang nababanggit ng NBI. Paano kung imbestigahan pa talaga ang formally na naganap noong COVID-19 pandemic? Marami pa talagang iiyak sa mga gagawing investigasyon na yan. Dapat nga maimbestigahan. Diba? Napaka-extravagant, napakamahal ng 2019 SEA Games pero napakaraming kapalpakan na naitago nila noong panahon yan. Dahil kapag ka nagreklamo ka at tinuligsa mo ang mga alipores ni Duterte noon, puputaktihin ka noon ng mga trolls. Kaya napakadami nilang naitagong mga anomalya noon at korupsyon. Pero nga unti-unti ngayon, lumilitaw na. Katulad nitong Mr. Caldero!